Mag-ina na hinabol at hinarang sa Naiya dahil daw sa nakitang bala sa kanilang bag, nagsabi na hindi nila titigilan ang mga security screening officer na humarang sa kanila dahil naniniwala sila na laglag bala modus ang ginawa sa kanila. Nauna na rin nilang sinabi na ipapaabot nila ito kay Senator Raffy Tulfo. Muntikan nang maudlot ang bakasyon ng isang mag-ina sa Vietnam. Bago kasi sila makasakay ng eroplano, hinabol sila ng security at sinabing nakitaan ng bala ang bag na dala nila. Naabala na nga, tinawanan pa raw ng security ang galit ng mga biktima. Live mula sa Naiya, nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid, exclusive. Rainiel, kumusta ang mag-ina at natuloy pa ba ang kanilang biyahe? Jester, nakarating naman sa Vietnam yung mag-ina nito ring Huwebes, no? At pero dahil nga sa trauma, tila ito na raw yung kanilang huling lipad matapos nga itong nangyaring insidente. Bala? Saan dito bala? Wala naman. Pakiano niyo po? Wait lang. Rosary. Halos ibulatlat na ng senior citizen na si Ruth Adel ang kanyang bag sa boarding area ng Naiya Terminal 3 nitong Huwebes. Matapos kasing makalagpas sa huling screening area, laking gulat nila ng anak na si Kai nang bigla silang sinundan ng 3 airport security officers. May dalang cellphone photo ang mga ito at sinabing may lamang bala umano ang bag ni Ruth. Pero matapos ang higit 5 minutong kalkalan, so hindi nga kami. sa isang exclusive interview, sinabi ni Kai sa News 5 na nakasisiguro siyang hindi x-ray photo ng bag ng kanyang ina ang ipinakita ng mga security officer. Yung susi, wala pong dala yung nasusi na parang susi ng motor yung nanay ko. Rosary din po, hindi po nakita dun sa scan. Napagtanto na raw ng mag-ina na nabibiktima na sila ng pambubudol sa loob ng paliparan. Sabi ko, baka tanimbala to. Tama, tanimbala na naman kayo, no? Sa ginanong ko na. Ngayon ako nakapagsalita ng gano'n kasi talagang galit na po ako eh. Sa huli, wala raw nakitang bala sa kanilang gamit. Walang ka-remorse ni after. Kumbaga po yung eksena, pagka nagsasalita po kami, tinatawanan po kami. Ang malala makikitang nagtatawanan pa ang mga security officer na tila walang naabala o naperwisyo. Dekada na ang lumipas nang pumutok ang tanimbala scam sa Naiya. Pero 2025 na, tila on-board pa rin ang ganitong klase ng pambubudol. Ang siste sa ganitong modus, tataniman umano ng isang security personnel ng bala ng baril ang bagahe ng isang pasahero at saka hihinga ng pera kapalit ng kanilang pag-alis at record-free na pasaporte. Wala pang komento ang Office for Transportation Security tungkol sa insidente, pero pilit namin silang kinukunan ng panig. Nitong Huwebes lang din nanumpa si Undersecretary Arthur Bisnar bilang administrator ng OTS. Dito niya nabanggit na isa sa kanilang tututukan ang pagwawalis ng mga tiwali at abusado sa kanilang hanay. Just sir, kakakausap lang natin doon sa mag-ina, doon sa Vietnam, no? At kanilang sinabi na hindi nila titigilan itong 3 security personnel dito sa airport hanggat hindi sila nabibigyan ng hustisya doon sa nangyaring aberya nitong nakaraang linggo at posible rin na magsampa sila ng kaso. Ang nakakabahala ngayon dito, Jester, ay yung ilan sa mga tao ng gobyerno na dapat makapagkatiwalaan nitong commuting public o nitong taong bayan pagdating sa transportasyon ay tila sila pa yung nagbibigay ng problema sa ating mga kapatid at sila rin yung dahilan kung bakit nawawalan na ng tiwala yung taong bayan sa sistema dito sa ating bansa. Ito yung nangyari na galing mismo sa post ng 2 pasahero. Hindi rin kasi ako kumbinsido sa ginawa ng mga security screening officer dahil kung may nakita sa kanilang bag ay doon pa lang sa screening area ay binuksan na ang bag nila. Hindi yung hahabulin pa at aabalahin ang 2 pasahero. Siguro yung sobre na pera na may dollar ang talagang sadya nila. Akala siguro nila ay magkakapera na sila. May isang pasahero dito sa Naiya na si Ma'am Ruth Adel, kasamang kanyang anak na nagbahagi ng kanilang karanasan. Dahil maaga naman daw silang dumating sa airport or sa Naiya, pero hindi daw nila akalain na napakaraming tao or napakahaba ng pila sa immigration. Tapos bigla na daw nag-last call ang Cebu Pacific, kaya takbo-takbo na sila. Biglang may lumapit na babae na tinuturo gamit ang uso ang kanyang maleta. At ang sabi, kailangan daw itong i-check dahil may nakita sa scanner na anting-anting.
Ang tinutukoy nila ay basyo ng bala. Inakala ni Ma'am Ruth na pinaprank lang sila ng babae. Pero sinabi ng babae na kailangan nila i-check ang kanyang maleta. Ngunit ininsist ni Ma'am Ruth na kung may nakita sila sa scanner ay doon na lang mismo i-check dahil nga nagmamadali na sila dahil maiiwan na sila ng kanilang eroplano. Ayaw na nila bumalik doon sa screening area dahil napakalayo na ng tinakbo nila. Pinapahintay pa daw sa kanila ang supervisor ng mag-check. Pero dahil nga maiwan na sila ng kanilang eroplano, ay halos mahimatay na daw siya sa galit. At nang dumating ang supervisor ay nahalata daw niya na hindi consistent ang sinasabi nila. Nung una ay sinasabi na ang maleta ang kailangan buksan, pero nang bubuksan na niya ang kanyang maleta, ay sinabi naman nila na hindi daw pala yung maleta, kundi yung handbag na dala-dala niya. Ngunit nang wala daw silang makita na basyo ng bala na hinahanap nila, na sinabi nilang nakita daw sa screening machine, ay nagsitalikuran sila dahil nakita nilang nagbibideo si Ma'am Ruth. Hindi pa nga daw siya nakakakita ng basyo ng bala sa buong buhay niya, kaya napaka-imposible daw na magkaroon ng basyo ng bala sa bag niya. Nakuhanan pa daw niya na nagsisitawanan ang mga babae. At sinabi na magsusumbong siya kay Senator Raffy Tulfo dahil alam niyang laglag bala modus ang ginawa nila. At sa ganun daw na edad niya na 69 years old, ay ngayon lang daw siya nakaramdam ng sobrang pangmamaliit sa kanya. Akala daw niya ay nabago na ang sistema sa NAIA. Gusto niya daw itong mabigyan ng aksyon para hindi na sila makapangbiktima pa ng iba. Bala? Videoan mo nga. Bala? Saan dito bala? Oh, wala. Wala naman. Pakiano niyo po? Wait lang. Ano po? Rosary. Rosary. Rosary ba yun? Nako. Bala? Mukhang hindi. May relo po ba kayo, Mami Ruth? Relo. Hindi ginawa niyo sa amin. Videoan mo Ay, bakit? Hindi na bala. Hindi tama yan. Senior kasi siya eh. Ngayon hindi So, Teka lang. Sobra Ano pa? Ano? may report po kayo. that's too much po. That's too much. That's too much. Mami Ruth. O baka ito. Pangal mo ko to sa ilong. Sure po ba kayo na siya? Hindi kasi kung ano, sobra yung abala. Sobra yung abalang ginawa nyo. So, hindi nga kami. So, hindi nga kami. Don't worry, nakuha ko na po yung pangalan nyo. Hindi nyo na po kailangan takpan. Nakuha So, na hindi po nga namin. po kami. Baka karating kay Tulfo yan. So, hindi nga po kami. Confirmation lang po. Marami kasing connection. Lumapit, wala ako dun sa nangyari, ma'am. So, hindi nga po kami. Yan lang po. Yes or no? So, hindi nga po kami. Yung last day, wala kaming x-ray dito, ma'am, para hindi namin ma-double check yung gamit ko. Empty shell? Parang alam ko na. Di ba ano naman yan talaga? Kala ka rin. Kasi anting-anting, yun yung una ninyong sinabi. Sabi nyo pagbasyo. Ngayong chinek, ano na? Bakit ninyo kami hinayaang pumunta dito? Kung meron kayo na check from there. Passport. Andyan sa backpack. Ano ba na ng water pagpasok? Binigyan na ng water agad. Nanginginig din ako. Pati ako napapalpitate. Wow, passport mo. Kapan ako. Tinakbo pa man din. Tinakbo pa man din natin. Hello everyone, welcome to Cebu Pacific Flight where we make moments happen with you. This is 53744. Ano ba yung pangalan nila? Vietnam. Napakuha na ako ng tubig. Kaya napabili ako ng tubig para Hanay must be